Indeed, Portier placenta has miraculous abilities. One thing I also want to highlight, ladies and gentlemen, is that when you take Portier para po sa mga may medical condition, meron po tayong tinatawag na healing manifestations. Healing manifestations happens on the first 10 to 15 days of taking Portier. Ibig sabihin po, stem cells is already working in your body. Yung katawan niyo po ay nag-a-adjust na ngayon sa oral stem cell na pumapasok sa katawan niyo. And you should be happy when it comes to these manifestations. Kasi nga, ibig sabihin, your body is functioning properly. Kumbaga, it's reacting the way that it should. So parang, parang mga doctors, pag nagreseta sila ng gamot sa inyo, di ba? Tatanungin nila if allergic ka ba sa ganito, allergic ka ba sa ganyan. Pag ininom mo to, lalagnatin ka. And totoo, di ba? Pag ininom mo, linagnat ka nga. Because it's a normal manifestation. Ibig sabihin, yung gamot is already working sa katawan mo. It's also the same with Portier placenta. The moment you take it, 10 to 15 days po normally yung healing manifestations. But don't worry, after 10 to 15 days, pag nalagpasan na yung mga healing manifestations, sobrang malaki na po yung pagiging progress sa health ninyo. Ayan. So I'm so happy, guys. Grabe, nakakataba ng puso yung testimony ni Ma'am Cheryl. And we have more testimonies waiting for us. Our next testimony naman, ito is somebody na, has, I think she's a teacher by profession, and she's suffering from what we call chronic kidney failure. Stage 5. So ganun po yung medical condition ni ma'am. And you know what? It's very, very difficult to have this kind of medical condition. No? I don't know, but for some reason, siguro it's because of our lifestyle nowadays. Sobrang daming tao na ang, nagkakaroon ng ganitong klaseng sakit. It's like before, it's very rare for people to get sick with this kind of diseases. Pero if you go downtown, papasyal ka sa downtown, makikita mo sobrang daming dialysis center na. So ladies and gentlemen, without further ado, please help me welcome our second testimony for this afternoon, Ma'am Sheila May Aparize. Hello Ma'am Sheila, good afternoon po. Hello po, good afternoon. Yes ma'am, take over. Sige po. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Sheila May Aparize, isang teacher po dito lang po sa Davao. Senior high po yung tinuturuan ko. So, 35 years old, married, may isa na pong anak, 13 years old na boy. Boy na. So, nagkasakit ako this year lang, this pandemic, 2020, October. Dati kasi sabi ng doktor sa akin, chronic kidney failure, end-stage renal disease, stage 5 na po daw ako. Kasi yung creatinine ko, yung talaga initial test ko sa CREA is 1,600 yung creatinine count ko. Yung CREA po, yun siyang kung sa yan siya yung dirt, hindi siya dirt, yung mga yung dapat siya dapat low count lang dapat yung ilalabas sa ating ihi. Pero sa akin is nag-aabot na siya ng 1,600. So meaning nun hindi na talaga fully functional yung kidneys ko both kay bilateral na kidney failure man ako. So ang sabi doon ng doktor, doc, baka lang acute chronic acute kidney failure. Sabi niya, hindi ma'am, chronic na ito ma'am kasi matagal-tagal na may kidney failure ka. Hindi mo lang napansin kasi yung symptoms ng chronic kidney failure, chronic kidney disease is late stage na lalabas. Like, mangangati ka, hindi ka masyado makakaihi, or kung makakaihi ka, kakonti-konti, then dry yung skin mo, very dry yung skin mo, and then
yun siya, maraming symptoms. Pero late ko na napansin, yung mga symptoms ko, na siya, stage 5 na siya. So, sabi ko kay nursing student, nursing profession, first profession ko ay may ilaw na, may ilaw na. Yung first profession ko is nursing, pero hindi ako nagtawag nito na practice ng nursing kasi nga nabuntis ako, nag-asawa, and then after that nag-teacher na ako. So alam ko na talaga na pag CKD or CKF ang pag-uusapan, chronic kidney failure, wala na yan siyang gamot. Wala siyang tawag nito, wala siyang cure. Kasi nga ang gusto lang ang doctor is maintenance. Even ngayon, ang mga gamot ko na galing sa aking nephro is mga vitamins na lang. Iron, vitamin D, vitamin folic acid para sa dugo ko. So wala talaga silang binibigay sa akin na antibiotic, wala lahat. So wala akong iniinom na synthetic na gamot ngayon, kundi yung mga vitamins na lang na binigay sa akin, na prescribe sa akin. So alam ko na sa sarili ko na parang hinahanda mo na talaga yung sarili mo na malapit-lapit na. Ganon. So kahit nasa hospital, kahit nasa SPMC, kasi na-admit ako, doon ko nalaman na may CKD ako, nung na-admit ako for convulsion. Yung main complaint ko is convulsion. Nagpo-convulse na ako, seizure, kasi nga 1.6 na yung CREA. Then na positive pa ako sa COVID. So sabi ko, wala na talaga. Tapos pabalik-balik pa ang mga doctors, nurses sa akin doon sa SPMC. Although gusto nila na ma-extend alam ko naman na gusto nila ma-extend yung life ng tao, ng pasyente. Every morning na pumupunta talaga sila, ma'am, pa-dialysis ka. Kaya kung hindi ka magpa-dialysis, ma'am, months to live ka na lang. Ilang buwan na lang mabubuhay ka sa mundo, mabubuhay ka. So, ako, ayoko magpa-dialysis kasi nakita ako nakikita ako dati ba na magpa-dialysis ka, makukulong ka sa machine, hindi ka makakalabas, hindi ka hindi magiging normal ang buhay mo. Plus, papangit ka pa kasi may iron, tawag nito, yung isang i-inject sa'yo na para pampataas ng hemoglobin mo. So, doon ang kanyang adverse reaction is papangit ka, magdadry ka, iitim ka. So, ayoko nang ganun. Ayoko ring makulong sa machine. Sabi ko, ayoko mag-dialysis, doc. Then, yun din ang desisyon ng entire family ko. Ayaw namin mag-dialysis. So, hanap kami ng ibang paraan. Ang gusto is transplant. Ang transplant, medyo mahal. Kailangan mo ng 500K to 1 million pesos ang transplant. And then, wala pang very strict ang Philippines sa transplant kasi baka ibenta yung kidney, ganun. So, ang pwedeng magbigay sa akin ng kidney is yung kapatid ko lang. So, dalawa lang naman kami. Pag na-table ka na sa OR, general anesthesia, hindi mo na alam kung anong mangyayari sa inyong dalawa. So, it's either mamatay ka doon, so bigger risk. Kami ng dalawa ng kapatid ko, so ayoko. So, para siyang hindi pa rin siya tawag nito, pwede. So, I asked my nephro, yung doctor ko sa kidney, Doc, pag magpa-transplant ako, ilang years lang ang ibubuhay ko? Sabi niya, 5 to 10 years. Then, Doc, sa dialysis, 5 to 10 years pa rin. So, ayoko. Hanap kami ng ibang paraan. So, nag-start kami ng herbal, yung herbal ng mga malunggay. Sige ko inom ng malunggay. Kahit ang tawag niyan, iba yung lasa. Hindi ko may describe yung lasa. Kung sa Bisaya lang to. So, hindi, talaga, inom pa rin. Tapos, wala nang asin yung mga pagkain ko. Sabi ko nga, diwata na ako, ma'am. Na ako, anong tawag niyan,
Kasi hindi na, wala na Encanto, asin. encanto, ma'am. Encanto na. Encantadia. Sabi ko, encantadia na ako. Yung mga post ko sa Facebook, Pwede encantadia din na si Diyosa. ma'am. Kaya ano na, wala nang asin. Tapos, yung feeling mo, gutom ka na, gusto mo nang kumain, tapos pag hain sa'yo ng pagkain, walang lasa, parang gusto mo nang bumaliktad yung sikmura mo, ano ka, susuka ka lang, gano'n siya. One time, umiyak na talaga ako kasi sabi ko, big eater kasi ako, gusto ko talagang kumain. Gutom na jud ko si kung ana. So, wala, kailangan eh. So, Kim Arnejo, si Kim, introduced us to fourth year placenta noong, I think, December ba? Kim, hindi ko alam, December, January. Tapos, Is this last year, ma'am? December last year? This year. December 2020. All right, December 2020 or January 2020? January 2021. So, nag-introduce siya sa akin. So, kami, iba na yung dinatry namin, pero hindi bumababa yung preya ko from 1.6, naging 1.4, then, bababa lang siya, 1.2, 1.1, ganyan. Pero mataas pa rin siya, damage pa rin yung kidneys ko. So, sabi ko, ang prayer ng mother ko is no transplant. Hanap kami ng ibang paraan na hindi dialysis at hindi transplant. So, yun ang nangyari. Buti na lang, binigay sa amin yung si Kim. In-explain niya sa amin si fourth year placenta. And then, ang ano lang niya talaga is medyo mahal. Pero kung titingnan compare natin si dialysis tsaka si fourth year placenta, mas makakamura ka kay fourth year placenta kasi si dialysis 3 times a week ka mag-dialysis. Magkano yun siya? T5? Tapos, for all your lifetime, magda-dialysis ka. Tapos hindi pa, may mga disadvantage, mga adverse reactions pa sa katawan mo. So, we grabbed the chance na makabili ng fourth year placenta. Pakunti-kunti lang, kaya ano naman. So, after 1 month, kasi weekly ako nagpa-preya noon eh. After 1 month, taking 2 bottles sa fourth year placenta, bumaba yung preya ko into 900, from 1.1 to 900. Tapos, after that, nag 700. Yung amazing. After ilang bottles na ba? After 3 bottles or 4? 3 ata. Then, nagpa-check up ako sa doctor ulit, yung sa nephro ko talaga. Sabi niya, ay siya, 700, I think 41 bata. Yung 741. So, hindi ko sinabi na nag-stem cell ako. Sabi ko lang, baka yung mga gamot, doc, effect. Sabi niya, miracle ito. Miracle. Sabi niya ganun sa akin. So, ang fourth year, nag-work talaga siya. Then ngayon, I last check 700. Ngayon, last check ko is 575. 575 after 4 bottles ata to. 4 na ang nainom ko ata. That's amazing. Actually, ma'am, meron akong mga photos na binigay ninyo yung mga results ninyo. Mas maganda sana if you can take a picture of it again para, ma-flash natin next time. Okay? Kasi medyo blurry yung pagkakuha. Maybe we can ask him. Maybe we can ask him to, help you to compile that. Kasi, you know what, ma'am, marami tayong tao na matutulungan. So, I'd like to ask Ma'am Sheila, nagda-dialysis ka pa ngayon, hindi na? Hindi po ako ever nag-dialysis, sir. Wow! Wala po ako. Kahit isang beses lang po, ayoko pong magpa-dialysis because of... Ma'am, that's amazing. Actually, that's really a miracle. Kasi from 1,600, ngayon 500 plus na lang. Opo. And you did not decide to pursue the dialysis. Ayoko po. So that's amazing. Ako mismo parang nagulat ako sa results that you experienced. Opo. Amazing, amazing. Ma'am Sheila, because of time, I'd like to talk to you more, but because of time, can you address our audience? Ano yung mga gusto mong sabihin sa kanila when it comes to trying fourth year placenta? And ano talaga yung, how happy are you to be able to recover from your recent predicament?
Okay. Very happy and very grateful me with my entire family kay na-meet na mo si Kim, and then I think he's a blessing to us and the Porter Placenta is a blessing to everybody, to us kay at least kanang dili na kaayo siya dako ang akong prayer karon kay makaasin-asin ako na nakoy 2 teaspoon nga pwede maasin, so lami-lami na ako makaon. So very happy. So dili siguro ta, although medyo kung tanawon siya mahal ang Porter Placenta, pero kung anuhon man gud nato siya, isipon nato siya for the 6 months therapy, okay ra kaayo iyahang price kaysa naman makulong tayo ba sa isang gamutan na dili na tayo makagawas, hindi na tayo makakalabas. So 'di ba mahirap 'yung nakakulong tayo, especially sa mga nagda-dialysis. Kaya nga yung mga friends ko na may mga ano sila may mga relatives sila na nagda-dialysis, ano dyan ako na why not try fourth year placenta kay mahal maghapon ang dialysis and mas mahal ang magpa-transplant. O, di ba? So, mora to sir. So, salamat sa fourth Exactly. year. That's right. Ma'am Sheila, thank you very much for sharing your story. Maraming salamat, and we are so happy to know that, you know, sobrang laki ng progress mo when it comes to your medical condition because of fourth year placenta. Grabe. Ma'am, favor lang, no? Please lang, bisayaw na ako. Ayaw sagbalik og sige kaon og asin ha, og soft drinks, please. Okay? As much as possible, iwas pa rin. You know, maintain healthy lifestyle, huwag magpa-stress, and of course, matulog ng maaga. All right? So Ma'am Sheila, thank you very much. Wow, for our participants for this afternoon, grabe. You know what? 2 stories pa lang yon, and I believe that, you know, it has touched people's lives. It has touched, you know, your heart because nakatulong tayo to a lot of people. And you know, so many people out there are suffering from so many kinds of medical condition. And by sharing to you Porter Placenta, and by sharing to them Porter Placenta, you can be the answered prayer to their tears at night. All right? So let's not forget to share this to as many people as we can. All right? So we are down to our last testimony for this